Anyway, atong gisgutan gabi mga kaigsunan, maghigalaan ang pinakauna. It's all about, ang atong topic actually, it's all about paglig-on sa akong pamilya karon og sa kahangturan. Mao gina magkaigsunan, maghigalaan ang atong ah, hisgutanan sa tibuok nga semana. Og ang ato nga topiko gabi gyud nga pinaka una, ang title ni adto upat ka sekreto sa pagbaton, dagko nga sekreto sa pagbaton sa malipayon nga panimalay. So ang una gali, akong i-review ha kay para sa katong ato mga kaubanan nga karon pa nakatambong. Ang una adto is love thyself or love myself. Ay kaduha is you shall love your spouse better than yourself. So mao na siya. Og ang ikatulo, you shall love your child as part of yourself. Og ang ikaupat, you shall love God the best of all. So mao na ang upat ka mga sekreto nga ato nga nahisgutan miagi nga gabi sunan. So mao na nga karon nga kagabion, actually ang ato nga topic kaigsunan is regarding ni napod sa tulo. Anyway, wa pa man mo reflect, no? Dito? Sige. Dito na lang siguro. Kanto na lang. Okay. So, at least dito na lang ninyo makita po sa di po mudagan diri da. Ha? Dili diri sa ako Amaw? Nindot kayo ning ingon ani nga presentation magkaigsoon ng kagalaan, very technical pero og mobikil pod mura puntag maglisod. Di, wala labot na siya. Kaya di man na. Sige, ipadako na. Okay. So karon akong balikon paglig-on sa akong pamilya karon og sa kahangturan. So maning atong ingon malipayong pamilya. So karon nga kagabion magkaigsunan, magkagalaan, ang ato nga topiko tulo ka paagi sa pagsulti o gihigugma ko ikaw, ang usa dili kabalibaran. So gibisaya na gid ni ha. Actually in English ni pero gibisaya na gid nato para diretso nato nga masabtan. So adunay tulo ka paagi mga kaigsunan sa pagsulti sa kanang gitawag nga nato mas masayon man istoryahon ng I love you. O di ba? Kaya kanang miingon ta nga gihigugma ko ikaw. Murag grabe ra ka ludabi no. Murag bisag kita magtaayon murag talag sa regid ta mo litok ani ba? Di ba Kuya Chris? Nga
Dahil gihigugma ko ikaw. Mura maglisod taglitok, pero og ingno nato ditso, I love you, day. O, di ba? Basta yun. O. Pero gibisaya malagi pod. Subaw na siya. Pero before ta magpadayon, mag-ambos sa ta magkaigsunan. Kapit to hinuon ko makalimot. Apo ta. Ginoo, among gidapit ang imong nga presensya ning taknaas kagabion. Ubani kami sa among nga paghisgot niini labi na kanako nga nagahimo sa pagdumala niini. Ang mga pagsaysay gikan diha gyud kanimo pinagis balang espiritu. May magagiya kanako aron mahatagan Ginoo ang among nga kalamdag sa among nga hunahuna sa mga pagtulon-an ning taknaas kagabion. Kini tanan namong gipasalamatan madawat sa ngalan ni Jesus nga personal nga maluwas. Amen. Okay. So, mga kaigsunan, mga kagalaan, ang ato nga tun-an karon tulo ka paagi nga bisan og di ta mo ingon I love you, equivalent na nga I love you. Kaya na may uban diri nga hilasan og istorya nga I love you. Sa tinuod na lang. Na ano? Na diri. Mga kaigsunan. O nakatawa gali sa igsuon no? Nga murag di ta mahilig mo ingon nga I love you kay mo ing dayon ay murag maglain magid na. O di ba? Nganong mantuod na? Ngano? Musulti ko ninyo magkaigsunan, magkagalaan, makasabot gid ko ni ana. Kay ngano? Wala ta maanad. Kay bisag sa atong balay, sa atong ginikanan, wa manggali ng I love you, anak. Kanang hug na to, murag wala gali na mausok. Ako magkaigsunan sa among panimalay, ako nagtubo ko, murag wa gid ko kita ni nanay o ni tatay nag I love you. Wa ko kadungog. Muna ka ng mga hug bito, Kuya Nards. Ang tinuda na liter part na kaning nagdako na ko o kaning nakakatuon ako nga diri na sa kaning mga lektura. Pero sa Lods balay, wala gid na mga kaigsunan. In which, nakita na po na ako na karon nga, o muuli ko dito sa balay, kay bingahon magina sa nanay na ako, karong panahon na magkaigsunan nga, halugon gid kog maayo sa akong inahan. Pero sa unang panahon, mao na nga, muingon ko sa inyo, daghay, ngidlisan, daghay, murag, matod pa sa mga batanon. Ay, murag kalain ba na, uy. Nga naman, waman maanad. Pero mga kaigsunan, magkagalaan, dili lang kay sa word nga I love you, nga pwede ta maka-express nga nahigugma ta. Mo nang atong tun-an karon, that is why mga banag, mga asawa, pero kamong mga asawa nga naa diri nga asawa ra, ato na lang yung basig pag uli nato dito, nga mo ingon ta nga sa atong banag nga, ang lektura lagi dito dapat mag-ani ka. Ay lang inanaan ninyo, kay basig awayon mo, di naman pabalikon. Okay? Kung dili, at least himuan na lang ninyo kung saan pwede ninyo mahimo o makauli ta dito sa atong panimalay. Okay. That is why ang atong invitation couple, kay para pareho mo makasabot, maka-exercise mo kung unsay ang ayan. Okay. Adunay atong lantawon, diri magkaigsunan, si Juan ug si Maria. Atong sulayan, pag ila, ang kada usa sa ila, mga kagalaan. Ilha imong kaugalingon. So, ilhon pod nila, araw-arang atong kaugalingon mga kaigsunan, o ilhon pod ang imo nga kapikas. Kay matod pa magkaigsunan mga kagalaan, i-backtrack na to. Adunay gingon diri, tungod, nganong ilhon man? Tungod kay kita managlahi. Kita nagpadayag sa atong gugma sa lahi-lahi nga paagi. Usahay, may ngunta nga, magindi mahigugma siguro ning banaha, oy. Nako. O kaya man, unsa man akong asawa nga maragwa man lang. Kay lahi-lahi taog mga personalidad. Ang personalidad magkaigsunan, magkaigalaan sa tao, upat. Naigitawag nato nga kulirik. Naigitawag nato nga sanguine. Natigitawag nga melancholic. O natigitawag nga phlegmatic. Lahi-lahi na sila. Ang kanang kulirik, doer na, kanang aksyonista na. Pag mo yung pug sanguine, ang sanguine, maunang mga tao nga
Grabe kaayo mo pakatawa. Magkaigsunan. Toker ang tawag, ana. Naapoy tao nga ang iyahang kinaiya, melancholic thinker. Sigrag isip. Mao nang kasagaran mga, kanabi ito mga hilumon. Sigig isip, labira sa mga babae magkaigsunan. Mao na kasagaran. O kanang gitawag na to phlegmatic nga watcher nga, maragwa lang. Pwede ra makapalabay. Manang usahay og naay problema, ang usa pag phlegmatic, mura siya og marag makaingon ka, maragwa man gidamdam ang problema. Natural kay ang personalidad phlegmatic. Marag wala lang bisag naay problema. Pero kulirik og naay problema, ay diretso ambak mga kaigsunan, mga kaigalaan. So mo na nga managlahi ta. Gawas anang managlahi og personality, napay laing klaro nga managlahi. Di ba lahi kay lalaki? Di ba kay lahi kay babae? Di pwede nga ang lalaki himong babae. Di pwede nga ang babae himong lalaki. So mo nang lahi gyud. Mo nang ug moingon nga, unsa man nga akong bana murag lahi lahi gyud kay lalaki man na. So mo na nga atong tan-awon ang tulo ka tipo nga naghigugmaay, klase sa tao or type sa tao nga naghigugma. Una is kanang gitawag nga visual, tiglantaw kanang tan-aw. Ang ikaduha is kanang gitawag nato nga auditory. Mo na gitawag nga paminaw, kanang maminaw. Ug ang ikatulo is kinesthetic, kanang gitawag touch, hikap, highikap. Magkaigsunan, magkaigalaan. So, bantayan nato niya, tulo ka klase ni sa tao nga nag-express sa iyang gugma. Okay. Ang tiglantaw, kung visual nga bana, matud pa, nag-obserbar sa buhok sa bestida sa iyang asawa. Sa buhok o sa bestida. But pasabot, ang bana is visual na ang lalaki. Mata na ang gabiton magkaigsunan. Ingon ana mag-express ka na mo ingon nga, uy day pagkanindot gid kay sa imong buhok. Nindot kayo ang imong sinina. Mao ni gitawag nga visual mga kaigsunan. Nga kahigalaan. Sunod, kung ang babae mooy mugamit ani, ang tiglantaw o visual nga asawa, naghimo siya sa panimalay nga kanunay imakulada but pasabuthan ay plastado aron sa pagpadayag sa iyang gugma. Kanan niyang paghanay ninyo sa inyong balay, mga babae, pagpadayag po na sa inyong gugma. Kung ang lalaki, naghatag og pagdahig nga, uy, pagkanindot kayo sa imong buhok, taas, shiny, yan na ba? Ang suot sa asawa, muingon ta nga, uy, kanang, nindot na siya. So, pagpadayag po na sa gugma, pinaagi sa visual. So, dili ra day I love you. Okay? Sunod. Ang tigpaminaw nga bana, ganahan na siya maminaw og musika samtang nagahimo sa gugma. Kumbaga, samtang pakita na music na motivation ba? Nga iyang paminawon para mas iya paging mapadayag ang iyang gugma. Tanawan ninyo maning babae, manang kitang malalaki, bantayan nato ni. Mo nang reklamo ni Kuya Nards si Ate Idin. Tigpaminaw nga asawa. Ganahan maminaw kanunay nga pagtabi sa iyang bana. Mo nang kung ang bana gikan sa lakaw, pag uli na to ana, moingon gyud ang asawa nato nga unsa inyong gimitingan? Nalain man tang lalaki kay usa ka pangutana, usa ra man pug katubag. Ay kuan man to. Pila man day mo ka oras ang meeting, di ba? 3 man ka oras? Oo, 3 ka oras. Basta kay mao na to na human ra. May kaigsunan, magkagalaan, mga lalaki, mga bana. Ang way of expressing sa gugmas asawa, gusto sila maminaw sa atong mga sugilanon. Di ba, madam? Ganahan ta ana? O ganahan mo ana di ay? So, mga lalaki, mauna nga kitang tanan din dili ra ingon nga ang mga imbitador nato mo'y makaton ani kitang tanan. Labaw na ko diri. Ako'y pinakauna na lektura ni oy. Gabi ganihang kadlawon
karong hapon kay gi-review ko man eh. Ako'y pinakauna magkaigsunan, magkaigalan. Kaya nga naman, akong asawa, si Arlene, kada uli na ako anak sa mga meetings. Mangutana gid ha. Nga talag, isa ra may hapak na to, istorya lagi. Amaw ra man to, nasabutan man to nga mauna. Naon niya, unsa pagyud. Usa madugay ko yan, sabi naman ko nga, sa akong unahon ara, pero wag ko magreklamo anak ko ya. Akong unahon ko nga, kadaghan ba sa investigador diri sa balay? Mura man og imbestigahon man tag 1, 2, 3, 4, 5, murag una na bitaw. Nausahay ka na bitaw, gikan bitaw tain sa diskusyon nga malamala. Di ang pag-abot sa balay, paistoryahan patagdugan nga murag labi na po di hilom ba. Manang usahay maingon si Arlene sa ako, dahil labon lagi dito sa gawas, makaistorya, murag di na mo undang. Pero diri sa balay na, di na halos mo tigog. Nga naman, kay maunay pagpadayag sa gugma di ay sa atong mga asawa. Unya, Kuya Chris, okay rataan eh. Tubagon ginato si Ate Inday, tubagon gina ni mo, nailakaw ni mo. Kumusta man tay? Nausahay ra ba di mata mo tingog? Sunod, ang tighawid or touch or kinesthetic nga lalaki magkaigsunan, ganahan mo kupot sa kamot sa iyang asawa samtang maglakaw. Kinesthetic na, kanang lalaki na nga, that's how siya magpadayag magkaigsunan. Ang babae po, nga kinesthetic, ganahan na siya nga gunitan. Problema karon magkaigsunan, ako personally, experience ko na. Ako, di ko kinesthetic. Sultihan talang mo. Ang kulirik nga tao makaigsunan nga personalidad. Kaya in fact, maunay gireklamuhan ni Arlene sa ako sa una. Kuya Nards. Kaya nga no, ang akong pagbati manggod, mauni. Kanang wa tamaanad sa balay. Bitaw, mauna. Wa kumaanad sa balay, ana. Kanang hag, kanang wala. Actually, kana nga action, asawa na nako may nagtudlo kuya. Kaya magiguging nan lami, ramigid ng agbayan punta ni mo. Uy, see? Tungod kay akong asawa, kinesthetic. That's how mag-express sa iyang gugma. Kung sa man igsoon, ingon na ba nga atong nabataan eh? Or basig mo ingon mo nga na, buwanon man na bungunit. Pero tulo ni siya kaklase magkaigsunan. Actually. Mao na nga, dapat nato masayran eh. Okay. Kaya kung gikinahanglan nga atong praktison ta na. Madugay maanad rata. Kanang dili taganahan mag I love you. Madugay o praktiso na siya, mahimo ra na. Nato, magkagalaan. Masabtan ta na tungod kay mapraktis, kana bitong wa tamaanad sulod sa atong balay ba, kanang ato ang henerasyon. Labirag henerasyon bitaw sa military, di ka kakitaan ng mga haghag, diha, wala na. Permanente na alerto. Wala na sa ila. Magkaigsunan. That is why kami sa among balay, gipractice na among anak ngayon anak. That is why nilipay ra pud mi nga si Jainin, ingon anak gid pud mag-respond. Mao mo naghag, mag I love you, mag-kiss sa amo, so ingon anak magkaigsunan. Kay ano man, unsa may giingon sa Biblia, basig mo ingon mo nga basig dili na walay biblical support ana sa awit ni Solomon 2:14. O salampati ko. Ang salampati ay ang babae. Patanawa ko sa imong dagway. Ang imong dagway matahom. Alimang kana. Sunod, sa kuana sa visual. Dugang pa, ningon si Solomon, padungga usab ako sa imong mga tingog kay mananoy ang imong tingog. O di ba? Auditory. Sunod. Ningon dire, sabit no Solomon gyapon. Apan ang iyang asawa nag-ingon, nagtubag ang asawa,
ang iyang kamot nga wala, ania sa ilalom sa akong ulo, ug ang iyang tuo nga kamot, nagagagos kanako. So na ay touch, hikap, mga kaigsunan. Ang Diyos nagapakita sa iyang gugma sa tulupod ka mga pamaagi. Tiglantaw mo ning sa buhat 3:4, tanaw kanamo. Ning dire. Kung tigpaminaw, si Jesus mingon sab kaniya, bumangon ka. Di ba mo sila sa Ros? Bumangon ka. Sunod, sa tighikap, iyang gilihog ang mga mata. Sa diha nga, iyang nga giayo ang usa ka buta, touch ang mata mga kaigsuonan. Mo nang ang pinakaunang nga sekreto diri giingon. Ilhon ang akong kaugalingon ug ang akong kaparis. So that is why malalaki, maasawa o bana, ato ging ilhon ang atong kaugalingon ug ilhon pud nato ang atong kaparis. So, naigingon dire, unsaon man be? Unsa ang tipo si Juan? Unsa nga type si Juan? Unsa po nga type si Maria nga klase? Ug unsa po ang tipo nga ako? Ug unsa po ang tipo nga akong pares? So unsa ang pagsuta? Pinaagi sa pagsuta sa atong kaugalingon sa pag-obserbar. Mao gani kanuna ginaingon ni Arlene sa akoin. Pag-observe ra gud kung unsay akong need. Mao nang kani bitaw mag-observe tain murag maglibog tag-aha tadapit kay mag-observe. Pero nakalindot kani apoy giingon diri. Og sa pagpamati sa usa og usa. So, pwede po di ay naistoryahan kung unsay ato ang love language. Actually, kaning tulo mga kaigsuanan, moingon ko sa inyo, kaning tulo ka paagi sa pagsulti nga nahigugma ta, love language ang tawag ana. Kung unsay language sa paglihok nimo pinaagi sa makita, maobserve, mapaminawan og atong mahimo ang pag-ila. So, gawa sa observation naapog yung pag-inistoryahay kay aron madiskubre nato kung unsay need. Unsay kay lain-lain ang love language sa matag usa mga kaigsuonan. Sultihan ta lang mo. Pananglitan sa amo na lang ni Arlene. Ang love language ni Arlene gusto na siya kanang touch. Ako makaigsuonan dili man ningon na. Di ba? In which katuna na nako. Dapat. Ang akong love language lahi pod. Makaigsunan, makapaminaw lang ko, nga giistoryahan ko, nga kanang gi-advisean ko, nga gigiyahan ko makaigsunan, ganahan na kaay ko ana. Labira ini karang moingon si Arlene nga, langga, nabaya ko giluto sa imo nga kani. Pagkalami kaayo paminahon ana. That's my love language. Di ba? Murag naglibog ita karon ba nga mao ba? Yes. Lain-lain ang love language sa banag asawa. Nga in which kung dili nato na madiskubre dinha ang krimen mga kaigsuonan. In which kaning nagsultik sa inyong atubangan part na sa akong kasinatian. Kung dili gali na imo makuha ang love language sa imong asawa, di gig ka shoot sa gusto ni May. Basta di nimo siya masabtan. Yes. Kana bitong nalinguhan na ka mao na imong buhaton, nahibulo man ka nga lahi may reaksyon. Ngano man wa ka kaigo sa iyang love language. Sa iyang love nga gusto niya nga himuon nimo sa iya ha. Abi ni magkaigsunan, bisag mo abot na lang tag 30 anyos sa atong kaminyoon. 40 anyos kaminyoon. Nangahingo na lang ngipon. Kung di ta kabalo mo ila, lisod gid na mga kaigsuonan. Munang usahay mingon ta nga na nagtabaang naman ang among relasyon oy. Unsay rason?
wa mo magkailhanay sa love language nga gusto. Kay kaning tulo, mauni ang klase sa love language nga dapat mapakita sa matag usa nga dapat natong masayran. Mao nang lately ko yan, Hards. Sige gid kog pangutana ni Arlene. Ang kung sa may gusto nimo, ang kanang-ganahan nimo. Kining sigurista bitaw ko ya. Nakaingno naman po ko ni Arlene nga, ay pag-observe rago diha. Anak man ang babae. Di man ganahan sila nga mubungat. Di ba mga babae, di mo ganahan na anak? Nga mo ingon mga, ingan diya rako? Ay di gyud. Manigas ka diha, bahala ka. So mao nang obserbahan na lang gyud. Pero na ako'y teknik ko sa ko yan, Ards. Ginaagi sa pag-istorya ba? May istorya ra po niya, pero di ginato dritson bitaw kay lisod man ang imong inon nga unsa may imong gusto na kung himuon nimo. Di man na kay lain man na sa ilang pagbati mga kaigsunan. Murang akong pamaagi usahay, iagi na lang nako sa istorya. So mo nang mag-istorya gyud. So ingon ana ang love language mga kaigsunan, very important. Abi ninyo, ang love language matod pa sa uban nga mga seminar nga kita daw mga lalaki og naay gali tuyo nato sa atong asawa pagkaunya. Kinahanglan daw ta mamundo ana gikan sa buntag hantod hapon. Sabta na lang na ninyo hayan o kung ninyo pa detalyiha kay naara ba mga bata diri. Kinahanglan mamundo. Ang ipundo ana buot pasabot kaning love language mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Pero moingon ko sa inyo, sayo po na nga og naa kay tuyo, more po imong ikahimog love language. Wrong. Dapat ang love language mga kaigsunan, sugod pa na sa sugod sa inyong kaminyoon, buhaton gina siya. Kaya nga naman, masayon ragid kaayo ng mga butangaan, it comes flows ragid na. Dili na mga kaigsunan nga, giingon papangayoon pa kung buto na naon. Kusang mo abot ra na kung na-practice na nga love language. Ngayon which mo na'y kasagarang kulang nato. Malalaki man, maasawa man, or mabana. Mauna nga sa panahon, madam, masipaan gid nimo usahay no? Kana magpataka arag mangungkab ba nga wa gid deposito. Nga love language. Kamay yung ay marabag naghatag kag imong remittance so ara ba? O di ba? Oh, kay wala makapakita og love language. Sayon ra kayo ng mga butanga unta. Pero dinha man ta nabikil kay wa man nato agid mahimo. Tungod kay wala lagi magkailhanay kung unsa wa magkahibalanay ba nga unsa may gusto anay na nga liho nga gugma nga ipakita. Kay dili man mo man ang moingon usahay ang atong mga asawa bitaw, kita mga lalaki kay kita man gyud mga insensitive. Tinuod man na. Kitang mga lalaki kasagaran mga insensitive. Nga di ta kabantay nga mao day na love language nga gusto nila. So mo na nga gitudloan ta karon mo nay pinakaunang sekreto. Ilhon nato ang atong kaugalingon ug ilhon po nato ang atong kaparis. Kung unsay ilang mga love language magkaigsunan. Kay mo na ang gitawag nga sa akong nabasahan sa highly effective marriage, murag nakita man ko adto dire. Naatay gitawag nga EBA. Unsa man ang EBA? Di ra kay kwarta ang na-deposito nato. Apil ning atong mga love language, pwede ni i-deposito. Ang tawag ana, emotional bank account. Mao na nga kana nga love language kung wala na walay deposito, unsa man nimo pag-withdraw? Nga wa magigi-deposito. I hope so nakuha na to na. So mo nang kitang mga lalaki og wa tay EBA sa atong mga asawa ayaw pag-expect nga naa tay i-withdraw. Unsa man Kuya Joe, okay ra ka ana? Sumao na siya mga kaigsunan. Ikaduha, dawaton ang atong mga kalahian. Respetuhan ang pagkasiya sa akong kapikas. Sumao ni.
Di pwede magkaigsunan nga di nato ni akseptahon kay ba nag-asawa naman. Hindi ka mo ingon ay unsa man puning ako ang asawa nga ingon ay bahanan ako ingon ani. Dawato na to na kay nagkalain-lain ta. Wa ba ta magikan og usa ka henerasyon. Lain-lain ba ta gigikanan? Di ba? Mga dagko na ba ta nag-abot? Mabito nang moingon ang uban. Aw, di bagi ko mawili nimo kay dagko na ba ta nag-abot din he. So, magkaigsunan sa relasyon sa banag asawa, dawato nato ang nagkalain-lain nato kung unsa ni. Sunod, respetuhan ang pagkasiya sa akong kapikas. Kung kinsa nang atong mga kapikas, mauna siya. Magkaigsunan. Bot pasabot, atong sabton. Pero at the same time, di po dingon nga, sabton mga kaigsunan nga aw. Ingon ali na magigo, di mo gikong sabton. No. Naapoy adjustment nga himuon. Abot na pasabot ana, nga ayaw paghunahuna, nga imo pa nang matod pa, imo pa nang layasan, kadi gid ka, kay lahi gid mo. No. Nga matod pa sa Salmo 139:15 ngadto 16, giingon dire, ang akong lawas wala matago gikan kanimo sa diha nga gibuhat ako sa sekreto sa wala pa mahingpit ang lawas kung nga nakita na sa imong mga mata. So wa man matago. Sa wala di pa man wa pa ta mag-abot, lahi-lahi kita. Mo nang ang atong personalidad matubag ingon dire sa akong kapikas unik ko but pasabot masayon pa man in English. Unique. Dili gayud ako musulay pag-utro sa akong kapikas. Digid pwede nimo usbon ng kulirik paingon sa Milan. Gikan sa pagkakulirik ngadto sa pagkasangguin. Ayaw gyud. Kundili pwede na mag-adjust. Kay mauna gina kay unique ang matag usa. So, nganong ako man nga hilabtan ang kagawasan sa akong kapikas ug ang iyang pagkasiya. So di na ginato na mahilabtan. Kay mauna na'y upbringing or mauna na iyang pagkasiya sa inyong pagkita. Mo nagiingon lagi nga, dagko naman ta nagkita, ano magreklamo man ka o nagkasinabot man ta. Di ba? So that is why adjustment. Kay ang kaminyoon magkaigsunan, forever adjustment. Mabitaw nagiingon, ang kaminyoon, sa gani, life imprisonment. Till life, mga kaigsunan. Muna nga, dili ta pwede nga maghilabot nga atong usbo na kung dili adjustment kanunay. Maura gina. Ako nakita bitaw si nanay o tatay, naglahutay sila 50 years, naka-golden years sa ilang kaminyoon. Di man ningon sikreto kay mahimo mang dayag, ang ilang gihimo, maura ginang adjustment. Nga kaigsunan. Ikatulong nga sikreto, ipahimutang ang panginahanglan sa akong kapares, ibabaw sa akong kaugalingon. Actually, partly, nahisgutan ni nato miaging gabi eh. Managingon diri nga, kung unsay, gikinahanglan sa usa, imong hunahunaon nga mas gikinahanglan na nimo kaysa iyaha. Sama gud aning lingkuranan. Usapan namin ni kabuok. Ang sikreto nga atong gisgutan, pwede nga ikaw mo ingon nga, ikaw lingkod. Moingon po ng asawa, ikaw lang lingkod. Subot pasabot nga, mas imong unahon gyud, mo tong giingon nato gabi nga you love your spouse better than yourself. Higugmao nato ang atong kapikas kinabuhi, mas labaw pa gyud kaysa atong kaugalingon. Mao ni siya. Mao nang walay lalis. Kay bisag sa pagkaon man ko nga sige, ikaw na lay una ani. Moingon po ang usa, ay di ikaw lang. Na, unsa may lalisan ana. Kaysa mo yung ka nga, ay, di rin ko ana. Di ba? O kaya, mo na akong gusto. Musugot kag sa dili. So, na conflict. Pero kung ang gusto sa usa,
Mauyunan, plus mo ingon pagita nga, sige, ikaw lang. Kayo sa giingon diri mga kaigsunan. Ang grasyas pagtahod sa pagdumili sa kaugalingon, self-sacrifice ni mga kaigsunan, o self-denial, rather, makapadugang sa nagpangidlap nga kadang-ag sa relasyon sa mga managkapikas. Kalilisang sabning nga pagkabisaya, pagkalalom. Nga ang pag-self-denial sa matag usa, mabana man or asawa, mo ni ang maghatag og kadan-ag sa relasyon sa matag usa. So walay lalis. Kaya sa giingon diri sa Filipos 2:3, magkaigsunan, uban sa pagpaubos, isipa ang uban, ingon nga labi pang maayo kaysa inyong kaugalingon. Mo nang moingon ta nga, mas okay ka. Mayon po ay ikaw ra. Kay mas okay gid ka. O di ba? So ay lalis na. Mo nang ang hinungdan sa matag panagbingkil mao ang kaugalingon ang una. Selfishness. Pag moingon nga, akong matuman kay mo ni akong gusto, bingkil gid na, paka gid na. Magkaigsunan. Ang yawi ngadtos kasulbaran ni ini mao ang kapikas ang una, spouse first. So kung unsay gikinahanglan sa imong spouse, mo'y una, mo'y imong hunahuna. Mo'y ang pudang asawa nga panginahanglanon sa akong bana ay say maguna. Mao na mga kaigsunan, bisan si Ginoong Hesus ang atong pinakalabawng ehemplo sa mahigugmaon or gugmahanong pagsakripisyos kaugalingon. Sama na gining Hesus mga kaigsunan, pinakauna siya nga naghatag sa pagsakripisyo, pagpakita sa iyang gugma, mga kaigsunan, labira kanato. Manang matod pa din sa Filipos 2:5 nga 2:8, nga batuni diha kaninyo kining hunahunaa, nga anaa usab ni Kristo Hesus. Siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. So ang pagpaubos, mo nang kung magkumbati na i-conflicts panimalay, kinsay winner, ang winner kadtong nagpaubos. Pero kadtong nagali magpataas sa matag usa ninyo, wa gi winner ana. Gubot gina, gira patani gina mga kaigsuonan. Pero kung sa panahon adunay konflikto, maganda ka nga, sige. Mao man kay maayo or kayay kapangayo tagpasaylo, kay mao man ang mga pagpaubos mga kaigsuonan or makapasaylo dayon ta. So mao ni siya. Mga punto. So mahimo sama kang Ginoong Hesus nagmasinugtanon, nagpaubos sa iyang kaugalingon og nagmasinugtanon hantod sa kamatayon. Wa gid milalis biya sa Ginoong Hesus sa unang panahon nga gilansang siya. Pwede ba gyud tapos niya lampurnason kay gamahanan god. Pero wala mga kaigsuonan. Kaya nakita gikinahanglan himuon ni nako nga sakripisyo alang sa akong gugma sa katawhan nga mga makasasala. Munang tulok ka mga paagis pagpadayag sa akong gugma, mao ang pagtanaw, dumdumo nato ni, pagpaminaw, o paghikap. Ang pangutana karon mao ni, asa ang dili kabalabaran? Ang tubag mao ni, ang nauyunan sa akong kapikas. So kung unsay gusto sa atong kapikas, mao nay atong uyunan, mao na ang usa ka butang nga dili mabalibaran. Di kina mabalibaran kay nauyunan gud. Mao na nga si Jesus ang ato nga balaan nga gihinigugma ning saad pod. Tungod sa gugma niya nato, gawas nga nagpakamatay siya, nilarga ni adto siya sa langit magkaigsuonan, pero nagsaad siya. Tungod siyang gugma nato, nagsaad gyud siya nga mobalik alang kanimo og kanako. Matod pa sa 1:14, uno nga 3, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, muadto ako aron pag-andam og luna alang kaninyo. Muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban usab kanako. Magkaigsunan, magkagalaan. Si Ginoong Hesus to ang naglangit. Kaya nag-andam alang sa gingharian or alang sa atong kapuy-an. Mo nang di ta magkaguol ang nakinindot kay naay saad
muanhi pag-usab og pagarabaton kita nga isip nga kabahin sa iyang panibalay. So, kung ang 1, 2, 3, kung mutagbo ang akong kapikas or atong kapikas, ang gamito nato dayon to, unsa galito? Numero 1, numero 2, ug numero 3. Unsa man tong 1? Visual. Sunod, auditory, pagpaminaw. Ikatulo, kinesthetic, mo tong touch or hikap. Mao ni ang pamaagi kung mutagbo ta sa atong kapikas. Either istorya, either touch, either sa pinaagi sa atong pagtanaw. Pero magkaigsunan, inigbalik ni Guni Jesus ning kalibutan na, unsa may atong gamiton. Ngingon pa diri, inigbalik ni Jesus alang kanako, gamiton nako ang tulo. Visual, auditory, o ang kinesthetic or ang touch, mga kaigsunan, magkagalaan. Mo nagdiingon diri, kung muanhin na siya, ato siyang makita, ato siyang madungog, kitang tanan matandog sa iyang mahimayaon nga presensya. Ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo, gihisgutan labaw pa sa 2,000 kabisis sa balaang kasulatan. So adunay puwerba nga kasiguruhan nga mubalik yun si Ginoong Hesus. Gideklarar sa ni Enoch, kang David, kang Daniel, sa Manulunda, sa buhat 2:44, sa kang Pablo, diri sa 1 Tesalonica 4:16, sa kang Pedro, 2 Pedro 3:10, og sa pinaagi kang Juan nga Revelador, pinadayag 22:20. Munang si Kristo, hapit na gyud mo balik, magkaigsunan, magkagalaan. Tanawa ang mga ilhanan. Makita nato ang mga ilhanan karong mga panahon na. Mga kagutom, katalagman, na ana sa Lucas 21:11, gubat o mga kagubot, Mateo 24:6-7, kapitalista versus mga mamumuo, Santiago or magbubuhat, Santiago 5:1-8, pamilya o sosyedad, o pagmantala sa maayong balita. Monang ang pagbalik ni Ginoong Hesus ning kalibutan na magkaigsunan, kitang tanan makakita kaniya. So visual, makita nato mga igsoon. Tanawa siya moabot, umalabot, uban sa mga panganod, makita siya sa tanang mga mata. Pinadayag 1:7. So makita nato si Ginoong Hesus magkaigsunan nga naas panganod. Habang magkaigsunan gikan sa langit, mupa ingon diri syuta, makita nato sa atong mga mata pinaagi dinha sa panganod. Dili kini usa ka sekreto nga pagtungha. Dili usab kini usa ka sekreto nga paglalin. Dili usab kini usa ka sekreto nga usa ka eksperyensya panahon sa kamatayon. Usa kini kaunsa man literal nga pagtungha nga makita sa matag usa ka tawo. Ang pagbalik ni Ginoong Hesus makaigsunan di na masekreto. All of us can see. Munang usay mo ingon nga ban bitaw nga abi nimo ang si Ginoong Hesus nito nga dito sa El Salvador, dito sa Misamis Oriental, ay di kita magtuan ang makaigsunan, may kagalaan. Kay tanan gyud tawo makakita. Visual makaigsunan. Kitang tanan usab makadungog kaniya. Unsa may giingon diri sa 1 Tesalonica 4:16. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit. Inubanan sa singgit, sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trumpeta sa Dios. Sumadungog nato ang pag-anhi ni Ginoong Hesus niini nga kalibutan. Adunay trumpeta, adunay tingog sa mga anghel nga magkanta mga kaigsunan, mga kaigalaan. Dili na matago. Manang nay magsulti-sulti nga naa na si Ginoong Hesus dito, di kita motuo ana. Kay ngano? Wagali ta kita, wagali ta kadungog. So, piki na nga istorya magkaigsunan. So, unsa pagyod? Kitang tanan matandog sa iyang mahimayaong presensya. We are touched mga kaigsunan. Munag og ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit, inubanan sa kagahom og himaya.
So see, makita. Munang kitang tanan matandog sa iyang mahimayaon kay samtang makita nato si Ginoong Hesus nga sinapwang sa panganod uban sa mga trompitas, tingog, kanta, magkaigsunan sa mga manulunda. Kinsa may di matandog ni ana nga talanawon. Di ba? Tandog manggalita ng gikarag Amerikana to nga mga parinti o makaabot. Maghinilakay mga lita bisag tuwa sa airport pa. Kaya natandog ta. Nga abot na ang ato nga minahalas kinabuhi. So how much more si Ginoong Hesus umuabot ni ana mga tandog gitang tanan mga kaigsunan. Ni ana ang Kristo manlaluwas nga ato nga gipaabot makaadto na gitag langit kakapoy aning kalibutan na. Daghay mga kasakit, mga kaguol aning kinabuhi mo nang pag-abot ng Ginoong Hesus, matandog ang tanan, kaya nga naman, makita na nato nga disisit. Mauna ni ang panahon nga, mawala na ni mga paghilak, mga kaguol sa atong kinabuhi. Kanang atong paghunahuna sa pamahaw, paniudto, panihapon, wala na. Kanang atong mga kaguol sa atong mga ginikanan, mga naay nangasakit nato, nga hospital, ng ICU, ay makalilisang makaigsunan ng kalibutan na. Munang moingon ko sa inyo, pagbalik ni Ginoong Hesus ning kalibutan na, mga tandog itag maayo, kaya nga naman, atong bation nga we are in victory, ug makita nato nga mauna ni ang kadaugan nato aning panahona. This is it, mga kaigsunan. Munang we are touched at the time. Matandog kita. Nga naman, mauna ni si Kristo nga ato nga gipaabot, dugay na nato nga gipaabot magkaigsunan mga kaigalaan. Munang sa katapusan sa kalibutan, mahugno ang mga panapi sa mga bangko, munang wala na ibili ang salapi, moabot kina nga panahon na. Ang kalingawan mahimong kabuangan, masirhan ang mga nagbaligya og bino, alkohol mahimong sugnod sa kalayo, o ang balay sa kalingawan masirhan, wala na customer, kaya wala na may buring. No, mga sirado na, kaigsunan. Unya, sa Diyos, andamo na ito magkaigsunan. Unya, Diyos ko andama, matuin giingon nga apil ni, kalag ko anang adlawa sa imong dugo hugasi, tanang sala kuhai. Munang inigbalik ni Kristo magkaigsunan, niining kalibutan na. Inigbalik ni Kristo, adunay lamay duha ka pamilya. Muna atong bantayan kung kinsa ning pamilya ha. Kay duha ni ka pamilya. Ang unang pamilya, mauni, ang pamilya ni Satanas, nga mosinggit ngadto sa mga bukid o mga bato, nga tumpagi kami ug tabuni kami, matutpas pinadayag 6:16. Apan ang pamilya sa Dios managsinggit, unsa may singgit? Ani akaron kini mao ang among Dios. Siya magaluwas ka nako. So mauni ang atong isinggit puhon, inigsugat nato kang Ginoong Hesus. Ay dili ta aning pamilya sa Satanas. Diri gitas pamilya sa Dios, mga kaigsunan, mga kahigalaan. Kay aron makaapil ta sa pag-ingon nga ani akaron kini mao ang among nga Dios, siya mga magaluwas kanato. Munang unsa po ingon, makaigsunan, ni diri sa pinadayag, 22:20, umanhi ka na Ginoong Hesus. Kitang tanan makaigsunan, gusto kitang Ginoo nga mobalik nang. Kinsa may ganahan oro ning kalibutan na, buto na unaon. Mao na nga ang pangutana karon, andam ka na ba sa pag-anhi ni Hesus? Mga kaigsunan, mga kaigilaan. Andam na ba ta? Of course. Andam ta basta magpadayon tas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay walay lain magkaigsuuna nato nga pasaporte aron makapangatubang ta aron malipayon ta nga musugat kay Ginoong Hesus po mao gyud ang ato ang pagunsaman. Mao nga ato nga pagtan-aw, pagpaminaw nato sa matag karon ug unya sa pulong sa Ginoo. Munang mayon ko sa inyo magkaigsunan, magkagalaan. Kani nga mensahe kamong among mga invitees, ayaw mo gunahuna nga para rin ninyo. No. Gusto lang namo, kay talagsara man guning ato mga programa nga ani, nga imbitahon mo namo para napoy among kauban. Nga dili ra kay kami ra dinhi. Kay kabahin pud sa ato agyod,
nga mga pagpasantop nga sama ani nga ato po ni ipadayag sa uban. Nga dili lang diri sa atong iglesia, kundi kalakip na pod ang uban nga mga katawhan sa Ginoo. Alamag mo ingon mga kamera katawhan sa Ginoo. Apil man pod mo. Tanan man ta. Nga nagtuo kang Ginoong Hesus, katawhan man ta. Mo na nga kita paandamon gyud sa pag-anhi ni Ginoong Hesus. Mo nang ang mensahe mag-una dinhi sa atong kapikas sa atong kinabuhi, mao ni siya. Mensahe para sa akong kapikas. Gihigugma ko ikaw og ako kang dawaton sa imong pagkaikaw. Ako ikawng tanawon, paminawon og hikapon sumala sa imong gusto. Both sides niya, di ra kay bana. Apil ang asawa, tanan. Inyo na lang matod pa, inyo na lang, ayaw na ninyo isulti pa. Pwede ra ninyo na nga, diri na lang sa atong unahuna or sa pagbasa. Gihigugma ko ikaw, og ako kang dawaton sa imong pagkaikaw, ako ikawng tanawon, paminawon, og hikapon, sumala sa imong gusto. Kung yung galitag sumala sa imong gusto, Kuya Joe, o Ma'am Laurenciana, wa gilalis ni. Nga naman, sumala man sa gusto. O kira ka anak mon, sumala sa gusto. Wa lalis. Kay, ang imong paghimo ana, gihimo ni mo sumala sa iyang gusto. Vice versa na. Pero mao lagi na, atong diskubrehon lagi ng unsa ng gusto ha. Kaya di man na pwede ihangad-hangad ra nato mga kaigsuunan. Mga kahigalaan. Ang kaminyoon or sa atong kapikas kinabuhi forever na nga journey nato till mo na giniyon till death do us part na magkaigsuunan nga obserbasyon, pagpaminaw, pagtanaw o paghikap. O ang mensahe po sa Ginoo or mensahe nato para sa atong Ginoo, ingnon po nato, nahigugma ako kanimo, gusto ko nga makita, madungog o mahikap ka, palihog himoa ako nga andam sa pagtagbo kanimo. So mo na gusto magkaigsuunan karon nga kagabion, nga atong ipadayag sa Ginoo, kani nga mga klase nga paghigugma. Kung naatay paghigugma sa atong both kapikas kinabuhi, aglabaw sa tanan, naapod tay ipadayag nga gugma sa ato nga buhi nga Dios sa mga kaigsuunan. So nanginaot ko ning taklas kagabion magkaigsuunan nga kaning hibalo man ko ang inyong mga reaksyon bitaw murag nagkaklase-klase ba. Labra sa mga lalaki, ang mga dagway, murag tanghaga nga tulo ka klase sa pagpadayag nga gihigugma ko ikaw. In short, love language na mga kaigsuunan nato sa kapikas, in which the same na nga gihatag sa Ginoo nato, love language po. Ang pagbalik sa Ginoo nining kalibutan na magkaigsuunan, naapoy love language niya. Ato siyang makita, ato siyang madungog, ug ato siyang mahikap. Timan anak nato mga kaigsuunan. Ug pagkanindot kaayo ana nga senaryo pagabot ni Ginoong Hesus magkaigsuunan. That is why kinahanglan i-ready natong atong kaugalingon. Sa unsang pabaagi, balik gid ta og mga kaigsuunan sa ato nga mga pagtulunan, nga ato nga pagaisgutan. Og dinher ko taman, dan akong ihatag ang panahon sa ato mga facilitator para sa mga reflection nato. Nga dabay tayo nang assign kung kinsay kuan. Mga 5 to 10 minutes. Ang kaigsunan. Kay galaan. Duara ni dinhi og diri gidipita. Diri og didto.